Good morning po, ma'am. Base po sa plan namin is, nakuha po namin is yung typical na DPWH classroom. And dito po sa architectural plan niya is four classrooms lang po and 3 classroom pero 4 stories. Pero sa site po na na-visit namin is may nakita yung site, yung building po doon is 5 po yung classroom. Tapos based din po dito is may yung sa plan niya po is available po yung 5 classroom. So yun na lang din po yung kinonsider namin. And addition po is yung pag-consider po namin ng dead road is only yung mga structural members, mga columns, beams, walls, slabs. And sinari na rin din po namin yung mga superimposed dead roads na nakaka-affect sa weight ng building. So nag-start po kami sa roof beams. Ito po yung listahan ng roof beams. So sa pagkuha po namin ng effective weight is kinuha po namin yung area, multiplier po namin sa base times height, tapos binirang din po namin ilang pieces yun specific na beam, tapos yung length niya specific din sa beam, tapos total niya po is ilang meters lahat. So pagkuha po namin ng effective weight is yung unit weight ng concrete 23.56 kilograms per meter cube, multiply po sa area, tapos total meters. Ito po yung nakuha namin. Sa total po is 563.89 kilograms. Tapos sa roof sheets naman din po, ma'am, is sa base po sa na-search namin is yung typical na corrugated sheet, pero painted na po, is 4.45 kilograms per meter squared. So hinati po namin sa dalawa yung area ng roof para mas madali po. Base po dito, ito po itong maliit is R1, itong malaki sa baba is R2. Ito po yung niya, square meters, bali yung area niya po sa R1 and R2. Ito po, ang total niya is 640 square meters. Di-multiply lang po namin siya sa roof sheet para makancel po yung meter squared. Tapos multiply po with sa 9.81 para maging newton. Tapos divide po sa 1,000 para maging kilonewtons. Same din po sa per inch. Sinati po namin sa dalawa since each slope may 15 lines po ng per inch. Gi-multiply po namin para makuha po namin yung kilograms, mass niya in kilograms. Tapos gi-multiply din po namin siya sa 9.81 para makuha po yung weight niya in newtons. Tapos divide po sa 1,000 para maging kilonewtons. Tapos po i-add lang po namin yung dalawa. Tapos sinari din po namin yung cross bracing, ma'am. Same concept lang po sa per inch. Sa cross bracing po is, yung search po namin is 2.14 kilogram per meters. Yung sa per inch po para is 3.55 kilograms per meter. Pag yung total po na ng per inch is may total po na 44 segments. Ang segments po na minimin ko dito is yung isang line po, ito is consider po namin as single segment. May 44 po lahat. Tapos total weight niya po lahat as a whole is 6.04 kilonewtons. Next naman po is yung sa roof truss.
Sa roof truss po is, ma'am, is may dalawa po, yung full na truss tsaka yung half truss. And consider po din namin yung mga gusset plates na present dyan sa truss. Sa truss po is may tatlong components, A, B, and C, na naka-specific dun sa sa plan. Yung A and B is same lang po. Double angle na 65 by 65 by 6 mm. And yung C po is double angle din pero 50 by 50 by 6 mm na. So yung na-search po namin, yung A and B is 51 kilograms per meter and yung C is 4.5 kilograms per meter. So, kinuha po namin yung total length ng ng roof po, gamit po yung CAD. So yung A po sa yung A sa full truss is 23.8 meters. Yung sa B component or B member is 7 or 6.9. Yung sa C is 13.05. Sa pagkuha po namin ng weight sa truss is kinuha po namin yung since yung po niya is kilogram per meter, kinuha po namin muna yung para ma-cancel po yung meter, minultiply po namin siya sa 23.79 meters. So itong mass po niya is 121 kilograms. Tapos multiply po siya sa 9.81 para maging newtons, and divide po sa 1,000 para maging kilonewtons. Yung sa gusset plates naman din po is base po dito, may mga gusset plates po nga na present. So yung ginawa po namin is kinuha po namin siya and nag-measure na lang po kami ng area since para mas madali po sa pagkuha ng area since hindi po siya square or rectangle. Ito po ang niya, area. Tapos balik po dito. Ito po yung area, each gusset plates, may 8 gusset plates po. Ito po yung weight niya in kilograms. Tapos ito po yung weight niya in kilonewtons. So sa truss 1 po is yung available lang na gusset plate is 1, 2, 3, 4, 5, tsaka 8. Number of pieces po is andito. Tapos multiply lang po namin siya para makuha po namin yung total. And round up na lang since 9 po. Since 9 po yung full truss, 9 segments, or yung base sa plan is 9 pieces po na ganito. So multiply po namin siya sa 9 para makuha po ito yung total weight niya in kilonewtons. Sa half truss naman po is dalawa lang, same process lang din. Kuha po namin yung weight ng truss each member based dito po sa meters length niya. And yung present po na gusset plate is itong 6, 7, 8, 2, 3, and 4. So nakuha po namin yung total po niya, weight in kilonewtons. Tapos nag-add din po kami ng slab for water tank. Kinuha lang din po namin siya dun sa plan. Base po dito sa plan. Nag-base po kami sa ito po. So nakuha po namin yung area, multiply lang po namin para multiply po namin sa 23.8
23.56 kilograms per meter squared. Para ma-cancel po yung meter squared, kuha pa namin yung kilograms. Tapos sa water tank naman din po, 2 gallons at 2,000 gallons yung capacity po niya, since may water tank po sa taas na kinikarry ng roof beams. Ito po yung solution namin, ma'am. 1 gallon is 3.78 liters. Multiply po namin sa 2,000 gallons. Tapos, divide po namin. Nakuha po namin itong 148.54 kilonewtons. Tapos, itong, since may balcony po or parang wall yung water tank for servicing, based dun sa plan is i-multiply na din po namin. Nakasad po sa plan is 100 yung CHB. Yung ano po niya is, yung KPA po niya is 3.32. Additional na po yan ng 0.24 na plaster on both sides. Height niya po is 0.9. Total length is 8 meters. Multiply po lahat. Makuha po namin yung kilonewtons. Tapos, ano din po sa may roof wall din po kami based sa plan. Ito po, CHB wall and yung CHB wall na triangular, and yung square po or rectangular is dun po siya banda sa dito po banda sa B-2 na beam. So kinuha po namin yung total weight niya in kilograms. Nakuha po siya in total, gi-add lang po namin lahat. Ito po yung total weight niya po in kilonewtons para po sa roof, na section. Sa ano naman po, ma'am, sa weight naman po ng each floor, na base po sa pag-study namin sa plan, same lang po yung second at saka third, pero yung sa fourth is magkaiba na. Although same man po, yung kaibahan po sa fourth floor is may additional po siya na beams kasi may surfacing entry po para doon sa water tank na nasa roof. So sa beams po, ma'am, same process lang po doon sa roof beams. Kuha po namin yung number of pieces and total niya po in meters, base times height. Makuha po namin yung area times namin sa total weight ng concrete para makuha yung effective weight. Add po namin lahat. Ito po yung weight niya in kilonewtons per floor po. Additional sa fourth floor naman po is ito po yung additional beams. Nag-add lang po kami. Ito po plus itong 1,016 plus ito pong effective weight nito. Total po is 1,031 na po yung sa fourth floor. Sa balcony naman po, ma'am, is sa mapansin nyo po, base po dito sa is may balcony po sa each floor. So ito po, 100 CHB po yung kinonsider namin. Yung total length niya po sa isang span is 52.2 meters. Kuha po namin yung total kilonewtons. Total weight niya in kilonewtons. Then, sunbreaker din po, ma'am, or yung canopy on each floor. Pero, sa likod lang po ito siya na banda. And, consider po namin ilang pieces po. So, yung base po sa plan is yung sunbreaker niya po is trapezoidal. So may kaya po kami may H1 H2. Multiply po namin 89.8 kilonewtons per lahat.
Sa scrub naman po, ah, yung superimposed dead load is consider po namin yung 0.48 na suspended metal latch and gypsum plaster, gypsum board na 10 mm, electrical and plumbing 0.1, cement finish na 1.53. Total po is 2.19. Since yung thickness po ng slab base po sa sa plan is 125 mm lang. So, yung weight po ng slab is nakuha po namin siya, multiply po namin itong thickness ng slab sa 23.56. Total dead load po ng slab is di-add po namin yung weight ng slab and yung SDL. So, ito po, 5.53. Yung slab area po, minus po yung stairwell is lang, 495 square meters. Multiply po namin siya dito sa sa total dead loads kasi naka-KPA po para ma-cancel po yung kilonewtons. Para makuha po yung weight niya in kilonewtons. Yung CHB wall naman po, ma'am, is yung height po ng floor base sa elevation is 3.2 meters. Pero since may mga beams po and nakadepende po sa yung total depth or height ng beam, di-minus po namin siya sa 3.2 and dinivide na lang po namin siya into half para automatic na po na yung sa baba or sa taas na floor yung makonsider namin. Same process yung po, ma'am. Itong density po is galing po siya sa NSCP nga na 2.97 kPa considering 150 mm thickness. Tapos itong 0.8 po is plastered po yung both walls na 0.24. Add po namin naging 3.45. Effective rent po per beam is yung total po is 9.2. Nandito po lahat. Nakuha po namin yung total weight ng wall per floor po per half lang. Ito po siya, 860. Sa columns naman po din, ma'am, is same process. Pero yung unique po dito sa columns is po, ma'am, sa ground floor po is malaki po yung malaki yung floor niya. 600 mm by 600 mm po yung nandito. Pero pag dating po sa fourth floor to roof is lang, ma'am, naging 450. May tatlong klase po tayo na columns. Itong dito po na linya is C3, C2, and C1. Yung nagka-carry po ng weight ng yung classroom talaga is yung C2 tsaka C3. Kaya po base dito is malaki po siya, 0.6 by 0.6. Same process lang po, ma'am. Kinuha po namin siya, number of pieces per span is 13. Kuha po namin yung total area niya po. Multiply po namin siya sa 13. Nakuha po namin ito. Ito po yung effective area. Since 3.2 po yung niya, height, divide po namin ng 2, 1.6 na lang. Weight ng concrete is 22.56. Effective weight niya po is etong sa ground floor to second floor is 452. And since na kuha na po namin yun lahat, ma'am,
ito po yung sa roof, 1992.15. Sa second, third, and fourth floor na lang po yung kinonsider namin. Based po doon sa mga examples. Ito po yung total niya. Total weight niya po in kilonewtons. Para ma-solve po namin yung vertical displacement na kinonsider po namin yung based po sa po muna, Arctic Hunter, Hazard Hunter PH, yung nearest active fault niya po is 9.4 kilometers. Yung building po is situated dun sa Santa Cruz National High School sa Digos. Yung occupancy niya po is category 1. Importance factor is 1.5, soil type SD. Zone factor, since dito po siya sa Mindanao, 0.4. Source type, kinuha na po namin yung pinakamalaki. Source type A. Sa near source factor, 1.024. Nag-interpolate po kami dito, pati sa NV. And based po dun sa ng NSCP table, yung CA niya po is 0.44 NA. Ito po yung total equivalent niya po. And yung CV is ito sa baba. Earthquake force resisting structure system is special moment resisting force po. So 8.5. Ito po siya is, since yung is yung building is concrete, ito yung sa concrete po na table yung tinignan namin. So dito po ma'am, para sa vertical displacement, yung weight po ng niya in kilonewton sa roof, fourth floor, third floor, and second floor is andito po. Yung height niya po is, height po ng roof is 2.5, tapos 3.2, 3.2, 3.2. Total niya po is 12.1. Para makuha po yung ma'am, yung base shear, start po kami dito sa period. Base po sa period, since yung total height niya po is 12.1 meters, base po sa namin. Yung formula po kasi is T is equals to CT times the quantity of HN raised to 4/3. Since reinforced concrete po yung building, yung CT niya po is 0.0731. And yung height niya po is total height, yung consider po namin is 12.1. Kaya meron po kaming period na 0.474 seconds. Sa pag-solve naman po ng base shear, ito po, ginamit namin na mga formula. Para po sa base shear, sa shear po is gamit itong formula sa taas, 208-8, may equivalent po tayo na 6,191. Pero yung Vmax po natin is 4,132 lang. And based po dun sa NSCP, since mas malaki po yung V sa Vmax, yung i-consider naman po is yung Vmax. Tapos may consideration pa din na V minimum, itong 208-10. Yung equivalent niya po based dito sa formula is 1,547.92 lang. Since mas maliit siya sa sa V na 4,000 is okay. Next naman po is yung requirement sa V minimum 2, dapat dito daw is mas malaki pa rin yung V. And thankfully yung total po nito
itong 208-11 is meron po tayong 3,600 lang, which is less than V. So, okay po yung V natin na 4,138 po yung i-consider. So, bali ito po yung base shear, ma'am, 4,138. Para naman po sa vertical distribution, may formula po tayo na FT is equals to 0.07 TV, which is yung T is yung period and yung V is yung base shear. Yung FT po natin is 137.33. And kinumpare po namin yan sa sa 0.25 V. 1,034 lang. Since yung FT is less than 0.25 V or 1/4 ng V is okay. So, proceed tayo sa FX. Yung sa FX naman po, ma'am, is po, ito po yung formula. V minus FT times natin sa W sub X, then H sub X. Yung yung sa baba din is summation of W sub I, H sub I. Para po sa summation, ito po yung nakuha namin, ma'am. Multiply lang po namin itong weight sa effective height niya. Ito po yung value. And yung height niya po is staggered. So 5.2 plus 3.2 is 5.7. Tapos plus 3.2 naman, 8.9 plus 2.2. Naging 12.1. And press po multiply po para makuha po itong value is multiply po namin itong dalawang values nito. Kuha po namin yung total po niya value na 173,000 kilonewtons per meter. Ito po yung ilalagay natin dito sa baba. Tapos yung formula po sa taas, ito po yung Excel. V minus FT. Multiply po namin sa weight times height. Weight niya po is naka-base po dito. Tapos height niya po is yung effective height. Tapos itong value naman po is divided na po doon sa summation ng WIHI or WI sub I, H sub I. So, based po sa sa formula, ito po yung vertical distribution niya per story. So, may illustration po kami dito, ma'am. Ito po, sa roof, yung weight niya na ni-resist, yung base shear niya po muna is 4,938.85. Tapos, po siya, naka-divide sa, naka-distribute po siya each floor. Habang pataas po is paliit. Good morning po, ma'am. So
ano po, nagkamali po yung ano po namin, solution. Kasi kanina po is nag-start kami ng count ng height sa taas, which is 2.5 pababa. Yung 12.1 is nasa baba. Mali po para dapat is 3.2 summation pataas. Kaya na-change po siya. Ito na po yung bagong 3.2, 6.4, 9.8, and 12.1 po sa taas. And based po sa solution, based dito na formula is ito na po yung bagong forces natin, vertical distribution of forces natin. Naka-round up na po yung value. So to illustrate po, ito na po siya. Ito po yung base shear natin sa baba sa first floor. Second floor is 564. Sa third is 1,115. Sa fourth floor is 1,652. And sa roof naman is 806 lang. Mababa po siya kasi sa weight po mismo ng story or sa roof, weight is mababa na po siya. Kaya mababa po yung value niya dito pa lang. Compared po sa mga story floor sa second, third, and fourth na almost close lang po yung difference nila. Nasa range po sila ng 6,000. Kaya yung dito po sa illustration, mula sa baba, mula sa base shear, sa second floor baba, pataas, tapos bumaba po yung force niya sa taas kasi mababa po yung weight niya. Yun lang po, ma'am, and thank you.